Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Second night na po natin at kay buti ng Panginoon Amen. that we are here, gathered in this place. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagkaroon ng bonding, ng teamwork, Yes. nabusog at nag-enjoy ang bawat isa. And tayo po tayong lahat as we give back all the highest praises, glory, honor, and thanksgiving to our living God. Hallelujah. Panginoon, salamat sa galak. Salamat sa saya. Amen. Salamat sa kagalingan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos sa lugar na ito na patuloy na kumikilos at dumadaloy, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Panginoon. We bless your holy name, Lord. Yes, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Awitin natin, may galak, may saya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso. Pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang. Ay para lang sa Kanya. Awitin natin, may galak, woo! May saya, yes! May tuwa niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagan. Amen. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat. At ang awit ng pagsamba. Hallelujah. Lahat ng nagtagumpay, muli umawit, may galak. Hallelujah. May galak, sigaw. May saya, yes. May tuwa Hallelujah. sa piling ng Diyos. Sapagkat, amen, hirap na puso ay naglalaho, may awit at siya May saya. at papuri Papuri para sa Diyos. Hallelujah. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Ang handog ng Panginoon, handog niya ay kapayapaan. handog niya ay kagalakan. Hallelujah. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso na naririto. Amen. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, Ang awit ng pagsamba ay para lang. sa Kanya. Ang handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay O kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso. pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Ay para lang sa ating buhay at dakilang Diyos. Panginoon, maraming salamat sa kagalakan. Maraming salamat sa kalakasan at sa kapayapaan na patuloy na pinagkakaloob niyo po Amen. sa iyong mga lingkod. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. Thank you, Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Yes, Lord. At salamat, Panginoon, sa gabing ito. Amen. Salamat sa oportunidad na naririto kami, Panginoon, sa family camp na ito.
Thank you for using this church, oh God, for our family. Para magkaroon kami ng pamilya with a strong foundation, with a strong rock. Hallelujah. Yes, Lord. Para sa aming mga anak at para sa mga susunod na henerasyon. Yes, Lord. And as for me and my household, we will continue to serve you, Lord, all the days of our life. Amen. At ito ang desire namin sa gabing ito, Panginoon, kasama ng aming pamilya, ng aming mga anak, ng aming mga magulang, Panginoon. Inaalay at pinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat. Hallelujah. And as we entrust to you our life and our family, alam namin na hindi ka magkukulang sa kahit na anong aspeto ng aming pamumuhay. Alam namin na walang mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo, O God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Higit sa aking karalangan, O Panginoon, higit sa aking karanasan, hallelujah, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, hallelujah, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Muli awitin natin, higit. Higit sa aking kailangan. Amen. Hallelujah. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. O Panginoon, higit, higit sa aking kalakasan. Ni minsan, Panginoon, ni minsan ay hindi na kulang. O God, higit sa amin, higit sa aming isipin, ay kaya mong gawin. Ang aming mga buhay, O Diyos, ang bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Let's all declare, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Amen. Walang mahirap sa'yo. Thank you, God. Ikaw ang Panginoon Na makapangyarihan, walang mahirap. Itaas po natin ang ating mga kamay at ating sambitin. Walang mahirap. Walang mahirap. Sa'yo. Ang Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Walang mahirap. Sa'yo. O Panginoon, Ikaw ang Panginoon na kumikilos sa lugar na ito, sa mga oras na ito, O Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible. Sa'yo. Lahat ay kaya mong gawin.
Walang imposible. Walang imposible. sa'yo. Oh, hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap Sa'yo. oh Diyos. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Pagkat ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Oh, walang mahirap. Mahirap sa'yo. Ulitin natin, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let's worship the Lord our God. Oh, Panginoon, tunay na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ang Panginoon na patuloy na kumikilos at gumagawa ng kaparaanan. Ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob is the same God whom we worship sa lugar na ito at sa mga oras na ito. Ang pangalan mo ang siyang aming itinatanghal. Ang pangalan mo ang siyang aming itinataas, O Diyos, sa lugar na ito at sa bawat pamilyang naririto. As we grow together, Panginoon, as we grow together, we believe, Lord, that you are our strong foundation. You are our rock. You are our shield. You are our banner, oh God. Hallelujah. And you will continue to seal each and every family, Panginoon. Selyuhan niyo pang bawat pamilya na naririto ng iyong banal na dugo, Diyos, as you prepare us, oh God, for the next year of 2025. Oh Lord, maraming salamat sa iyong papuri parangal magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagtagumpay, magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon at tayo po ay nasa pangalawang gabi at we still have half day tomorrow, so we thank the Lord sa kalakasan. Ang lahat po ba ay na-bless sa buong maghapon nating gawain? Amen? Palapakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Ako po natutuwa sa mga games, lalo na kanina sa ating pong mga lessons na talagang nagbigay emphasis na napakahalaga ang patungkol sa salita ng Diyos, ang patungkol sa paglago. Amen. Na ang paglago ay talagang hindi ito yung pilit, hindi ito ay
ngang synthetic, but ang paglago ay isang natural o organic. So we thank the Lord for that. Na hindi yung bang madaling mabuwal, madaling matumba. But then I do believe na we are all founded sa salita ng Diyos. At ang dahilan, bakit ang God ay tumawag sa isang pamilya para sa kanyang church. So yun po yung ating mga principles sa ating pong growing together. Na una, kailangan manalangin kagaya ni Hannah. Pangalawa, alamin natin na tayo as a family, may special and unique calling ng God sa kanyang kaharian. And then, kanina po, we thank the Lord na kailangan maintindihan natin ang buhay mo na yan ay founded, ay itanim sa tamang pamantayan ng salita ng Diyos. Amen po? And then kanina ay nalaman natin na ang isang dahilan bakit kayo binibless, bakit kayo binibigyan ng kalusugan, bakit kayo binibigyan ng favor, dahil yung pamilya na yan, yung pamilya natin na yan, ay para sa gawain ng Panginoon. Amen? So kung ganito po ganda ang simpleng principles at simpleng pamantayan, ang sunod po nun, sino kayang kasunod natin? Ayun ang tanong. Sino ang next? Hallelujah. So ito po yung tatalakayin natin ngayong gabi. Paki-on mo lang. Ang patungkol sa pagtawag ng Diyos sa atin as a disciple maker. Kung hindi ho tayo kikilos, ay sino ang susunod? Naalala natin ang isang dalubhasang teacher ng leadership, si John Maxwell. Lagi niya sinasabi, success without a successor is a failure. So binibuild up ng isang nanay ang kanyang anak na siyang magiging susunod at magiging higit pa kaysa sa kanya. Di ba proud yung mga magulang na nakikita niya yung anak niya na higit pa kaysa sa kanya, higit na magaling, higit na mabait, higit na matalino, higit na mayaman. Parang walang nag-i-amen eh. Alam mo anak, sabi niya, dati kami ay nagdidikdik lang ng asin, ngayon ikay talagang nagdidikdik ng corned beef. Yan. Dati kami naglalakad nung kaming panahonan nag-aaral, ngayon ikay hatid sundo sa service. So minsan na-extreme si nanay. Kami nga dati, yan, kumakain lang sa dahon ng saging. Siyempre, dahil wala naman lunch back noon. Diba? Kami dati, nauna kami sa duyan. Siyempre, dahil walang crib noon. So, hindi mo pwedeng ipilit yung kapanahunan mo sa kapanahunan ngayon. Ang mahalaga, may nasunod na yapak doon sa yung dinadaanan na pamantayan at pananampalataya at paglilingkod at pagtatalaga sa Panginoon. Alam niyo ba, ang isang bagay na dahilan na pinagpala ng Panginoon ang mga anak natin dahil sa ating naitanim na mga paglilingkod sa Panginoon. What you sow, you shall reap. Amen. So this very evening, we talk about growing together as a disciple maker. Alam ni Jesus na hindi ka lalago kung hindi ka ma-engage sa kanyang mandate na maglikha ka ng kagaya mo, maglikha ka ng kasing tapat mo sa Panginoon. Maglikha ka na kasing masiyahin ka sa Panginoon. Amen. Ito yung ipoproduce mo sa sarili mo eh. So ito yung prayer natin. Bagamat ito ay hindi nating hawak kung paano natin gawin, pero pag ninanais natin, alam nyo po, binibigay ng Diyos. Alala natin ang Psalms 34, 37 verse 4, maging masaya ka sa paglilingkod sa Panginoon at ipagkakaloob niya ang nais mo. Delight yourself in the Lord, and He will give. Kasi lagi lang po tayo, Lord, ang desire ko, hindi ka naman masaya eh. Kailangan maging masaya ka para ibigay ng God ang ninanais mo. So one of the desirable things today, kahit si Jesus, is to produce, amen, is to create
another heart of a disciple, of a follower, doon sa kanyang salita. Una, nakita po natin kagabi, yun po yung pagtawag ng pamilya ng Diyos sa kaharian. So kung matapos na yung itong henerasyon, sino ang susunod? Sino ang susunod na leader? Sino ang susunod na council? Sino ang susunod na youth leader? Sino ang susunod na... Sino ang maging basihan ng God na i-bless niya yung susunod kung walang kasunod? Hindi naman election na kagaya ng ating pamahalaan. Hindi naman ito yung ika nga sinasabi, siya magaling, siya na. Hindi po. So, ang task, ang risk ay nasa atin today. Si Jesus, sa pinakasimpleng bagay, kayo po ba'y masaya kung meron kayong tagapagmana? Amen po. Tagapagmana ng ugali, kayo po ba'y masaya? Hello? Nasasabihin, like father, like daughter, like son. O kaya kung anong bunga ang siyang, parang, di ba? Paralel ho yung, kailangan ko, taga saan yan? Kasi taga-harvest yan eh. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Di ba kayo proud? Sinong manager dyan? Sinong may-ari ng kumpanya niyan? Sinong nagbigay? Taga-harvest yan. Yung dating nagwawalis at nagbabalot ng basura sa harvest, yun. Parang walang nag-i-amen dyan ha. Yung dating nagdadala ng kape tuwing linggo, yun. Sino na kayo susunod na magdala ng kape? Sino na kayo susunod na magdadala ng palabok? Do you think na ang lahat dito sa sanlibutan ay may katapusan, pero ang agenda ng God to generate some other personalities and some other gifts ay patuloy na kumikilos. Kaya sabi ko nung last night, in every generation, in every family, may tinatawag ang God. So tonight, we talk about who will be the next disciple, who will be the next follower, who will be the next giver, who will be the next, ika nga sinasabi nating instruments ng God, who will be the next song leader, who will be the next leader o elders. Siguro na, hindi naman maganda nagte-testimony ka o ma-identify ka pagka pinag-usapan ng taga-harvest. Trivia ng taga-harvest. Sino ito? Tapos ipakita yung relo. Di ba matalino kayo? Pag nakita nyo lang yung relo, anong iniibig sabihin? On time o late? O, alam mo, isang bagay kanina na nagbigay sa akin habang ko binubulay-bulay yung nasa maganda kayong pundasyon. Alam nyo na bakit kayo ay binuo ng God as a family. Alam nyo na bakit kayo tinawag. Alam nyo na kung paano ang God tumutugon sa a prayer with vows. And tonight, we talk about, kaya mong mag-produce ng isang taong susunod sa yapak mo. Parang walang nag-amen eh. Sabihin mo, imposible yung pastor. Imposible kung hindi mo sisimulan. Hindi naman siguro maganda sabihin mo yung anak mo, talagang tuwan-tuwa ako sa iyo anak, kagaya ka ng sa kapitbahay. Hindi naman siguro ganun. O sabi, alam mo, kaya you cannot compare yourself to others because ang unang-unang mag-create kung sino ikaw sa panloob mong pagkatao ay ang pamilya mo plus ang church mo. Amen. Saan ka natuto manalangin? Saan ka natuto magpuri sa Panginoon? Saan ka natuto magtaas ng kamay? Amen. Meron ba tayong orientation na dito sa harvest, kailan pag nag-pray, nakataas ang kamay? Wala naman. Ang iba naman, nasunod na lang. At nung nagtaas sila ng kamay, nananalangin sila, nadarama nila ang presensya ng Diyos. Amen po? Okay. Ito po yung unang-unang sinabi ng Panginoon matapos siya nabuhay at matapos siya na nagbigay ng mga habilin, nagpatunay, nagpakilala na siya ay nabuhay muli, sabi niya doon sa mga disciples, Matthew chapter 28. Sinabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay sa akin. Amen.
all authority in the heavens and on earth, hallelujah, has been given to me. Naalala niyo yung unang turo ng Panginoon sa panalangin? Ang sabi ng God, kung kayo mananalangin, ganito ang panalangin niyo. Heavenly Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Alam niyo, doon nagkamali kanina si Jefferson. Kasi ang bulong, sabi ko doon, thy will be done. Ginawa niya, thy kingdom come. Dinugtungan niya. Kaya nga sa ating talaga, pag na-use kita sa ating ikangang di ba? Use na tayo, ganito na tayo. Kasi hindi sasabihin sa'yo, anong sabi doon? Slip of the tongue? Nadulas ang dila. Bakit ba? All throughout your life, basa naman yung dila mo. Talagang madudulas. O, may paa ba yun? Yung mga expression na yan. Kasi ang kinaugalian mo, every now and then, alam ng mga disciples na mayroong kapangyarihan sa himpapawid na pwedeng maghadlang, pwedeng ikangang magbigay ng pahintulot. Alam po nila because they were already, ikangang sinasabi natin, discipled and trained by the Lord. Kita nyo, isa sa mga factor doon, nung napakita ang Panginoon na naglalakad siya sa gitna ng karagatan, anong sabi nila? Natatakot sila dahil sabi nila kay Jesus, multo. Parang Pilipino, ano po? Sabi ni Jesus, ano ba kayo? Ako to, huwag kayo matakot. Lagi-lagi ang instances, 365 days ang buong ang araw, ang number of days sa isang taon, di ba? 365 days? Tama ba ako? Ilan ba yung araw mo sa isang taon? Baka 366. 365. Ang sinasabi ng God, huwag kang matakot, 365 din po yun times. 365 times, sinabi ng Panginoon, don't be afraid. Fear not. So, sino itong susunod na laging magpahayag? Kasi si Jesus pupunta na sa langit. Pupunta na siya sa right hand of the Father. At initiate niya na ang lahat na kaaway, ang kapangyarihan ng dominions, ang kapangyarihan ng principalities and powers of the air is under His feet. Sinong susunod? Ang kanyang mga alagad. Ikaw at ako. Amen. So huwag kang matakot. Kung nasa pagsubok ka, kung nasa kawalan ka, nung sa karamdaman ka, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot yung kukuhan sa katawan mo. Kung mawalan ka ng yaman, matakot ka yung kayang kunin ang kaluluwa mo at espiritu. So this is all about ang sinasabi ni Jesus, wala na ako, kayo nang susunod. Therefore, sabi ni Jesus, so ganito, nandito na lahat sa akin ang kapangyarihan ito, kung anong ilingin nyo sa pangalan ko, ibibigay ko. Bibigyan kanya ng isang napakapangyarihang ID. Credit cards. Parang gamitin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus, you can ask anything in my name, bibigay ko sa iyo. Ganun ang tiwala ng Panginoon eh. And then next, sabi po niya sa Mark chapter 16, 15, 17, in my name, you can destroy demons. You can cast out demons. Bibigyan ka lahat ng ganitong authority. Hinabili ng Panginoon lahat sa iyo. Tama ba? And sabi po niya, you will speak in new tongues. Huwag ko kayong may misinterpret. Iba yung speaking in tongues. Then you spoke to God. New tongues is a new terminology sa buhay mo. For example, nung hindi ka Christian, pag wala ka ng pera, nagwawala ka. Kulang na lang yung bato na lunukin mo maging darna. Hindi ho. Ngayon, ang new tongues mo, thank you Lord, wala akong pera, magkakaroon ako. That's a new tongue. Iba na ngayon ang dila mo. Siguro wala akong pera dahil bibigyan ako ni Lord ngayon. Baka ikaw magbigay sa akin. Sabi niya, manalangin ka sa Diyos, hindi sa akin. This is a new tongue, a new perspective in life, a new confession, a new declarations. At ikaw yon ang susunod. Amen? So this is all about ang sinasabi ng Lord. Therefore, go! Balikan natin ang Matthew 28:19. Therefore, go. Ito na, taglay mo na eh.
andun na sa iyo yung mandate, andun na sa iyo yung endorsement ng lahat ng kapangyarihan ng Panginoon. Kumbaga sa kumpanya, binigyan ka na ng recognitions na ikaw na yung supervisor, ito na yung job description mo, ito na yung authority, ito na yung susi, ito na yung mga benefits and everything. Kaya, pumasok ka at gawin mo ito at ikay maging tapat at ikay maging productive and then magiging matagumpay ang ating kumpanya. That's all. So this is about sabi ng God, therefore, go at gumawa ka, lumikha ka ng marami pang maging kagaya mo. Amen? Alam mo, ang Pilipino hindi talaga mahirap pasundin. Gumawa ka lang ng kulay ng buhok mo, susundin na nila. Nagpariban ka, susundin na nila. Hello? Ngayon ang bagong fads ngayon, kailangan may tattoo ka, pati mga mananampalataya, nagpapatattoo. Dahil ang tattoo, nung panahon namin in 70s, pag nakakita kami, galing sa Muntinlupa yan. Siga-siga yan, Sputnik yan. Ngayon pag may tattoo, nakapila ako dyan sa Southwoods Robinson, may nasundan ako, disente ang mukha, talagang Baginoo. Pero ang iksi ng short niya, kasi ang kanyang tattoo hanggang dito sa hita, kailangan ilabas niya. Hello, nag-intindihan nyo? Ganon ang influence kung sino ikaw eh. Gusto mong ipakita eh. In the spiritual side, kailangan ipakita mo rin sino ikaw. At kahit gustuhin mo man o hindi, may nagtitingin sa buhay mo. Amen. May nakamasid sa buhay mo. Kaya makapangyarihan yung hallelujah, observation eh. May nag-observe sa atin eh. Buti na lang, hindi tayo masyadong conservative. Hindi tayo nagsasabi, kailan pag nag-church, lahat nakadamit hanggang bukong-bukong. At kailangan lahat ay nakaputi. Oxford pa ba yung makapal, naka-armilor. Nung panahon namin, ganun. Kahit patayuin mo yung patalo, nakatayo eh. Panahon natin, 70s, ewan ko sa ngayon, wala na eh. Ngayon, wash and throw. Kasi mura sa wash, wala na, hindi na babalikan yan. Bibili na lang uli. Hindi ganon ang buhay. Ang buhay ngayon is somewhat, you do something na kahit hindi ka nagsasabi, susundin ka. And that is leadership. Sabi nga nila, anong difference ng management and leadership? Ang management, kinokontrol ka niya eh. Itong gawin mo, itong hindi, itong gawin mo. Ang leadership, ibigay sa iyo yung trabaho, wala mag-uutos sa iyo, gawin mo. Because leadership is influence. Yun ang Panginoon ang naglikha nito na hanggang ngayon, kahit hinarap ng mga disciples before ang persecutions between life and death, umabot hanggang sa atin. Kahirapan, kapigatian, di ba? Kamatayan. Grabe. Hindi nila give up ang kanilang pananampalataya because sila nilikha ng God as a disciple, as a follower, not only in traditions and religion, but by heart. Amen po? Dito sa Jesus Harvest, Assembly of God, hindi ka naman pinilit eh. Hindi ka naman tinukahan. Pero kusa kang gustong maging kasama. Maging bahagi. Because nilikha ng God ang something in your heart na ikay tagasunod ng Panginoon. So you are a disciple maker, whether you like it or not. Nakikita ng anak mo ang the way you pray. Minsan mag-pray tayo pag nung panahon namin, nang nag-aaral kami sa Bible College, may mga churches kami na napuntahan na kapag manalangin sa pagkain, napakahaba. Grabe yung aming edukasyon na. Ipagpipray ang magbibigay, ipagpipray pa yung mga walang nakain, ipagpipray pa yan, ipagpipray pa yung kapitbahay.
Ang haba, gutom na gutom ka na, hindi ka na maka-amen. Hindi naman masama yun, pero kung nung ikay marami na, pag upo mo, in Jesus' name, amen. Napansin nyo? Masama ba yun, pastor? Hindi naman. Pero kaso, gagayahin niya ng susunod. Amen. Hindi, nakakaintindi naman ng Lord kahit hindi muna tayo magbigay. Alam naman ni Lord na marami tayong babayarin. Naririnig ng susunod na disciple, pwede pala yung ganun. Di ba? Kasi tinitingnan ka eh. Go and make and produce your own kind. Now, let's move something farther. Hindi pa man ang Panginoon dumating doon sa punto na siya ay pumanaw at siya ay naroon sa kanang kamay. Ang mga disciple, unang-una na mapansin natin, why Jesus call and make us disciple? Bakit? Alam ng Panginoon na 3 years and a half lang siya dito. 3 years and a half lang. Buti nga, nakaabot ako ng 60 years old. Sino yung namatay sa Church of God? Kaidaran ko yun. Pastor nila, si Velasco. Kilala ko yun. Namatay noong December 25. Buti buhay pa kami. Kabas namin ni Brother Alan. Amen. Classmate namin. Sabay kami pinanganak. Ewan ko kung ano siyang pinanganak. Ano oras ka pinanganak, Brother? Ako, hindi ko. Pinanganak ako ng 1 o'clock 1 o'clock a.m. Ano, tama bang? Alauna ng madaling araw. Hallelujah. Tinignan ko birth certificate. Buti pa. Nung panahon na yan, balikan mo kung paano ka nilikha ng God, paano ka binigyan ng buhay. For what purpose? And this is all about why God prepare a long journey. Napunta ka sa harvest at wala kang choice. And ito yung pastor nyo eh. Hello. Praise God. Salamat sa Panginoon. Why? Why we do such discipleship? Dahil we are preparing for the next. Kanina sa youth, sabi ko, ilista nyo ang plano nyo sa susunod na 20 years. Wala na kami noon. Unfair naman kung nandun pa kami. Kayo naman. Hello. So, yun ang, yung iba, hindi pa nagsusulat eh. Sabi ni Rafa, dami, si Rafa pwede, abot siya. 10 years old na nga ta, so 30 years old. Talagang matatamasa niya ang lahat na problema sa Jesus Harvest. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-escape kasi ang mentalidad before, pag medyo pressure na, pag medyo mahirap na, lipat tayo sa iba. Hindi natin alam, yun din ang problema dahil the same God ang pinaglilingkuran nila, the same enemy ang hinaharap nila. So Jesus is preparing the disciples. Ang tinawag niya ang mga disciples na ito, itong ating building, pangalan lahat ng mga disciples. Yung kabila, pangalan lahat ng mga tribes. Ito, Andrew, James, Philip, hindi ko alam yung sa baba. Okay. Now, number 1, ang reason ng Panginoon, kung 3 years and a half ang God, sino magpapatuloy ng kanyang pangangaral patungkol sa panalangin, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa mga paggawa ng himala, pagpapagaling sa may karamdaman, pagpapalayas ng mga Sinong gagawa nito? Nais malaman po natin, ang kingdom ng Panginoon, merong continuity. Ang continuity is a learning process altogether. Nung ako'y nagsimula na nag-aaral, unang-unang tinuro sa akin, sabi ng nanay ko, kailangan matuto kang maglaba. Isa pa sa hindi ko alam, talagang struggle ako niyan. Matuto kang maghugas ng plato. So nagagalit siya kasi tuwing maghugas ng plato, may nababasag. So bumili kami ng panahon na, yung panahon natin, yung platong, hindi, yung sartin tawag doon. Sartin ba yon? Kapag binato mo, wang. Ganon yun. Talagang gising lahat ng mga masasamang espiritu eh. Oh, pag binato sa'yo, talagang, ano lang eh, parang cymbals, dung. So, tuto ka talagang. Sabi niya, matuto ka, kailangan hindi lahat ng oras, nandyan ako maghugas ng plato.
Hindi lahat ng oras. Unang saing, sunog. Sabi niya, sige, sunugin mo bawat saing, basta matututo ka. Kasi yung nanay ko, single solo parents, talagang gusto niya matuto ka. Tinuruan magplansya, 3 t-shirt, sunog. Hanggang ngayon, hindi na nasusunog. Amen. So learning process, mas maraming failures, mas maraming frustrations, pero eventually, mas maraming success. Unang pray mo, hindi ka makapagsabi, iyak ka lang ng iyak. Kasi hindi mo na pala alam kung anong sasabihin. Kaya umiyak ka na lang, anong sasabihin ko, Lord? Akala ng iba, nagkakaroon ka na ng kapuspusan sa presensya ng Diyos. Grabing iyak mo. Ba't ka sobra naman ang prayer mo? Iyak. Hindi ko na alam, pastor, kung ano sasabihin ko. Umiyak na lang ako. Umiyak din kami kasi naiyak siya eh. Pero ngayon, pag ipinagpe-pray mo, ang haba, ang iba nag-i-amen na, hindi pa tapos. Amen. Amen. Sige pa, tuloy-tuloy pa. Hallelujah. Masama ba yung pastor? Hayaan mo, you pray according to your heart. Pero intindihin mo naman, talagang 3 oras ka na nagpipray, hindi pa tapos, nakatayo pa sila. Okay, let's move forward. May continuity ng pagkakatuto sa bawat isa. So, kailangan magpapatuloy ito. Dito tayo natututo eh. Amen po? Hello? Natutong magsabing, I love you. Nung nanliligaw, I love you. Kamusta ka na, love? Bago ka matulog, ingat ka. Pero nung nakalaunan, wala na. Matabang na. Hindi na natutunan yung simula. Ang God hindi nagbabago ang pag-ibig niya hanggang tumabang ka man, tumamlay ka man, ang pag-ibig ng Diyos na itinuro niya sa mga disciples, hindi nagmamaliw, hindi nauubos, hindi nagbabago. So this is all about, I would say, that we can learn together if we give so much emphasis na itong tinitrain natin, maging magaling siya kaysa sa atin. Hindi tayo ma-intimidate. Amen? Ay, wag yan kasi mamaya, kasi magaling pa yan kaysa sa atin, mawala na yung posisyon natin. Nako, hindi yan heart ng isang disciple. Ang heart ng disciple, kailangan mag-produce siya ng marami. Siya kasi, pag wala ako na siya na. Amen. Hello po. Parang walang gustong susunod doon eh. Amen. Praise God. Living with them, modeling by example. Alam mo si Jesus, isang taong mataas yung kanyang social life. Anak siya ng karpentero. He was an architect. Mayaman si Jesus. Marangal, ano yung buhay niya. But namuhay siya doon sa common pressures ng buhay. Balikan natin tanaw konti. Total, nandito naman tayo. Bigyan ko kayo ng insights. Si Jesus nabuhay sa Nazareth. Sa Nazareth, ang industry doon ay fishing. At ang fishing doon, ang tatay niya, ang gumagawa ng mga bangka. Kung bigyan natin pansin ang halongkatin, halos magkaidaran kasi ito yung si Andrew, si Pedro, si Bartolome. Halos ang mga disciples, kaidaran niya, kabatch niya. Take note, kung kaidaran niya ito, si Joseph, kabarkada ni Zebedee. Sino Zebedee? Tatay ni John, diba? Sons of Zebedee. So, pag binasa nyo kasi yung Bible, ang behind that na mga parents, kaya si Zebedee, nung naglakad si Jesus, sinabi niya doon, kay John, "Oy, come and follow me." Hindi siya nagreklamo. Kilala niya yun eh. Hello? Kumpare niya yun. Katropa niya yun. Kasama niya si synagogue. Nag-aaral ng Biblia, nag-aaral ng Torah. May pinagsamahan sila doon sa isang pananaw na, kaya nga, nagulat sila, di ba? Nagkita-kita si John the Baptist at saka si Jesus. Hindi alam ni John the Baptist. Pinsan niya, kalaro niya nung maliliit sila. Parang naglalaro lang sila dito, si Seye at saka si Cedric. Nung nagkita-kita sila, siya pala yung propeta, ako pala evangelist. Bro, tag-harvest yung mga magulang natin. Amen. Ikaw pala ngayon yung may-ari ng isang buong Nissan,
Hallelujah. Oo. Ako din ang may-ari ng buong Telstar. Telstar ba yun? Ang electric car? Sino ba yun? Si Elon Musk. Akong tagapagmana ni Elon Musk. Malupit, no? You cannot limit God. Kaya ang God, nagpe-prepare beforehand. Careful lang po tayo dahil He's working behind your weaknesses, behind your limitations, behind your shortage, behind your failures and frustration. God is working in all those kind of garbage in our lives para ma-build up niya ang isang bagay na nakikita sa Kanya. So, nung nagsimula na po sila, tinuro niyang mga bagay na ito, prayers, worship. Tinuro niya, may model eh. Pag kayo nananalangin, ito yung panalangin gawin niyo. Hindi kayo manalangin na, di ba, paulit-ulit. Ito yung panalangin niyo. Kaya kayo, magawa din kayo ng guidelines sa panalangin. Amen? Outline sa panalangin para diretso. Ito number 1, purihin mo muna ang Panginoon. Our Father who art, nandun ka, Ama na nasa langit, banal na Diyos, nandiyan ka. Ang iyong kalooban mangyayari doon sa langit at dito sa lupa. Mangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa anak ko. Mangyayari. Wala nang ibang kalooban na mangyayari kundi kalooban mo. Di ba? At bigyan mo kami ng lahat naming masasarap na ulam. Huwag naman lagi na lang McDo. Lord, bigyan mo naman kami Jollibee. Talk to God in a simple way. Amen? Talk to God lahat. Hingin mo ang lahat ng bagay. Huwag kang magtantrum pag hingi ka. Lambingin mo ang God. Lord, alam mo naman, maawa ka na lang sa akin. Kita mo naman yung mga sakripisyo ko dito. Tuwing Sabado, nandito ako, Lord. Maawa ka naman. Amen? Tuwing Linggo, nagpapalo ako dito. Tuwing Linggo, kumakanta ako. Lord, nakikita ng Diyos ang lahat na ginagawa mo, kaya lahat nakarecord yan. Kaya minsan dadalhan ko si Rayleigh ng upuan. Umupo ka naman. Hindi, gusto ko tumayo. Naku, laki ng rewards nito. Amen. Hello? Nandiyan ba kayo, kapatid? Hindi nyo ba alam na lahat ng ginagawa nyo may nakaabang na gantimpala sa Diyos? Tinitrain kayo dyan eh. Sinusukat kayo dyan eh. And that's part of how God demonstrate that kind of si Jesus doon, di ba? Maganda buhay niya nung siya nag-missions. Sabi doon ng isang mama, susunod ako sa iyo. Ano ka susunod? Wala nga akong higaan, wala nga akong unan. Buti pa nga yung mga aso, merong tahanan. Ako wala. Sumunod ng tao, hindi. Hindi sumunod. Magpapatanggap ka sa Panginoon, sabihin mo, alam mo ba, tinatanggap mo ang Panginoon at dito ka mag-church harvest? Di mo ba alam ng taga-harvest ay chismoso at saka chismosa? Pag wala ka, pag-uusapan ka? O mag-church ka pa? Diga, sandali. Saan ba ditong church na walang chismosa at chismoso? Lahat yan, kinikwento ang buhay ng kaya may testimony. Amen? Ganun po yun eh. Hindi mo pwede may tago buhay mo, hayaan mo pag-usapan ka dahil at least ikaw ang bida. Kaya yung mga disciple lagi yan nag-uusap, yan na naman ang isa, oh. Lumapit na naman, oh. Di ba? Kaya yun ang Panginoon, di ba? Sino ang naghawak ng laylayan ng damit ko? Sino sa inyo? Ikaw naman, Lord, ang dami-daming tao sa likod mo, Hindi, may humawak na nag-release ako ng kapangyarihan eh. Merong isa. Yung isang babae nagtatantro. Ako po yun, Lord. Kasi sabi ko, pag ako yung lumapit siya, may pananampalataya, may vows. Tinuturo ng Panginoong Diyos, doon sa sa kanyang mga disciples, ang pananampalataya. Bakit? Itong mga disciples, hindi talaga natutuwa. Kasi, hindi naman sila pobre. Hindi naman sila mahihirap. Sila yung mga negosyante doon sa Nazareth. Sila yung mga trader, sila yung mga dealer ng lambat, sila yung mga trader ng mga isda. Kilala sila doon. Tapos nasunod sila, wala silang alam pa tungkol sa sacrifices, sa pagsamba. Kaya 3 years and a half, tinuruan sila lahat ng God to make, di ba, sa buhay nila na maging disciple. Tinuruan sila ng isang miracles. Dinadala sila ng God sa circumstances na mamamangha ka, matututo ka. Isang kapitan, lumapit doon. Grabing kapitan, di ba? Ako isang kapitan, pag sinabi ko doon sa aking mga sundalo, right side, left side, go forward, go backward, sumusunod. Dahil yun ang utos ko eh.
Ikaw pa kaya, Lord, sabihin mo lang yung salita mo, mangyayari. So sabi ng mga disciple, grabe ito. Grabe na. Simpleng teaching naman talaga yan. Kaso lang, may spiritual and supernatural influence ang salita ng Panginoon, inspired by God. Ayun nga lang talagang hindi maiwasan as a natural na tao, nandun yung takot, nung hinuli na si Jesus. Grabe naman to. Kung nandun ka sa panahon na yon, baka ikaw pa isa sa mga siling, ay, hindi ko kilala yan. Di ba? Ikaw taga-harvest, ay, hindi ko kilala, hindi ako naka-church dyan. Kayo born again? Oh, ako born again. Bakit ikaw? Kailan ka ma-born again? Oh, ganun ang hataw. Ganun ang approach. Grabe ka ngayon magsalita. Bakit? Kailan ka ba hindi naging grabe? Sobra ka pa nga sa akin. Di ba? So yun ang mga disciples na kinikreate ng God para ang mantle, ang baton ng missions ng karya ng Panginoon, ikaw na magdadala. Kaya natututo sila 3 years and a half. At the end of the day, sinasabi na ng Panginoon, alam niyo, mamamatay ako. Pero 3 araw, mabubuhay ako muli. Napakahirap to paniniwalaan. Amen. Kung sasabihin ko, babalik ang Panginoon maya-maya, 30 minutes, maniniwala ka ba? Pwede. Kasi, wag mo na, Lord, magpapakasal pa ako. Wag mo na, Lord. Diba? Meron akong increase next January, hindi ko pa nakuha eh. May incentives. Wag pa. Darating man o hindi, material na bagay, ihanda mo ang spiritual na pamumuhay mo sa Panginoon. Yun ang the best way. Next is about God is moving forward to prepare you for a ministry. Ihabilin ng Panginoon talaga yan sa'yo. Amen? Eh kung wala kang involvement, problema yon. Dahil ang pangalawa, number 2, how Jesus, amen, how we produce by His own kind. Paano? Amen, paano? Di ba, paano malalaman na anak mo yan, nagkakaroon tayo ng DNA? Tama ba ako, Tama ba ako, Kuya Jere? DNA? Anong ibig sabihin ng DNA? Amen? Di na? Amen? Nasa dugo? Amen? Nasa content sa puso mo na ikay niligtas ng God, ikay pinatawad ng Diyos, ikay tinawag ng Panginoon. So this is all about, kailangan mo maintindihan, saan mo gusto, kapamilya ka. Amen. Kapamilya ka. Anak ka. Kabahagi ka. Kapuso ka. Para tayo ngayon radio station dito. Kapuso, kapamilya, kalahi. All you need to do to understand, kanina, sabay-sabay tayo na natututo, this time, involvement and training simultaneously growing together. Amen po, palakpakan natin ang Panginoon. Hello. Nung kami ay nagkaroon ng class 1980 reunion, ininbita nila ako. Kaso lang hindi ako makaalis doon kasi pas priority ko yung pamilya ko. Sabi ng talagang kaklase ko, si Sir Egbert, sabi niya, Kuya Jan, Pastor Jan, gusto ka namin makausap. Kami yung buong batch. Bakit ka nagpastor? Sabi ko, hindi ko alam. Naawa na lang ang Diyos. Kasi mas mabait sila kaysa sa akin eh. Mas sila'y nararapat. Mas banal ang mukha nila kaysa mukha ko. Hello, minsan ganun tayo sa church, diba? Ang bait-bait niya. Diba? Parang talagang makadiyos. Makaginoo ang mukha. Mga kapatid, pero kapag hindi ma-involve yan sa gawain, sa ministry, hindi yan lalago. Hindi yan lalago.
ang lahat ng mga disciples, hindi yan perfect. In fact, kasama si Judas doon, pinagtyagaan lang ng Panginoon. Parang seryoso kayo. Baka mamaya sabihin ni Pastor, bawat grupo may Judas. Sino kayang sa harvest? Huwag naman yun. Wala na dito. Amen. Tayo lahat inibinyago na ng Panginoon. Ibig sabihin, ang God, meron siyang turo. May isang magsasaka, nagtanim ng magandang binhi. Nung nagtanim na siya, talagang nabuhay ang mga binhi. At yung isang kanyang alagad, sabi niya, Master, may tumubo na kaanyo, kahugis, kamukha. O, di ba? Ang sabi po ng Panginoon, huwag niyong bunutin. Baka pag binunot niyo, mabunot at madamay ang mga totoong binhi o palay. Hayaan niyo lang dyan at pagdating ng Panginoon, ihiwalay ang totoo sa mali, sa hindi tama. Amen? Kaya marunong ka magtiyaga sa bawat isa hanggat hindi pa siya totoong, amen, na nagbinanggo ng God. Pagtiyagaan mo yun dahil darating ang time. Mayroong ripening and maturity because the very purpose, if we are there together, lumalago tayo sa bawat rubbing of elbows, rubbing of character, pataasan ng kilay, pasnaban ng mukha. Lumalago ka doon Amen? Pagdating sa church, walang pansinan, diretso lang, hayaan mo lang. At the end of the day, mamamansin lang din yan kung kailangan niya yung intercessions of prayer. Hello? Huwag kang ma-offend. Dahil sabi ng God, hayaan mo lang darating yan time. Malalaman lang yan kung magiging totoo yan o magiging hindi. Growing together in involvement in the ministry. Hello? Kaya tayong mga parents, tayong mga kabataan, mag-involve ka sa ministry. Nung kumanta yung children, 5 sila. Amen. Lahat may boses. Mali lang yung -1. Kaya sabi ko kung nag-akapela sila, tugma ang tono. Amen. Sabi ko yun na ang susunod na worship team. Plus pa meron pang isang comedy na nakasali, ang cheetah ng harvest. Ano? Oh, may gift yun. Ibig sabihin, hindi mo malalaman talagang perfect yung susunod na henerasyon. Meron na po tayong announcer. For the last 2 minutes. Natulog na si FJ. Oh, may gift siya. May gift yun. Amen. Discovering gifts. Meron pa tayong artist. Pastor, akin na lang yung wig. Oh, may choices siya. Hindi ka ba natutuwa yun? Hanapin mo, nandun na ang susunod. Amen. Meron lagi taga-request. Naalala ko dati, tuwing may party, may magsasabi, Pastor, maglitson tayo. Sabi ko, kailan kaya susunod yun? Kasi umalis na siya sa church Meron na tayo. Si Seyen, lagi nagre-request ng lechon. Ayan na, hintayin natin lumaki. Ikaw nag-request, ikaw bumili. Oh, di ba? Kawawa naman yung tatay kung lagi-lagi may bili. Involvement and training simultaneously, you need to grow together. Itong ginagawa natin, dito tayo lumalago. Paano kayo nagkaroon ng prayer sa inyong funds? Tinatanong ko kayo isa-isa, okay ba yung tulugan? Naku, napakaganda. Okay ba yung pagkain? Halos parang ayaw na nating umuwi. Amen. Pero it is a part of training. Alam niyo, ang ginawa ng Panginoon, sige, eto na. At the middle of His ministry, maybe 1 year or 2 years or 24 months, nagkaroon siya ng OJT. OJT sa mga disciple. Alam na nila paano magpalayas ng dyablo, alam na nila ang mga miracles, alam na nila ang anong mga pananampalataya, alam na nila, di ba, kung ano ang paglapit sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, hindi unang-una, tinawag niya 12 disciples. 12 disciples. Equally. Basahin natin. Ang sinasabi doon sa Luke chapter 9, binigyan niya ng authority. Binigyan niya ng, ika nga sinasabihan nating power and authority. Saan, di ba? Wala. Wait, flash mo. Luke 9, verse 1.
when Jesus had called the 12 together, together, nandun si Judas. Take note, hindi si ang Panginoon, ikaw, magtatraidor ka, hindi ka kasama. Sinasama ng Panginoon yan. And sabi doon, He gave them the, what? Power and authority to and cure. Ibig sabihin, sila mga well-to-do people, ito hindi ito sila yung mga street kids o kaya mga palaboy sa Nazareth. Sila yung mga kilala. First time, binigyan sila ng authority ng Panginoon. Basahin mo yun sa buong chapter na yan. Pinag-pray nila yung may karamdaman, gumaling. Pinalayas nila yung mga masasamang espiritu, gumaling. Hallelujah. Then, ang ginawa ng God, perfect. Perfect OJT. OJT ba tawag doon? On-job training. Sino nakaranas OJT? Kami, OJT namin, magpipreach ka sa harap ng mga teacher mo. Hindi namin alam kung anong gawin. Ako, umiyak lang ako ng umiyak. Pumasa. Sa kaba, grabe. Umiyak na. Hindi mo na. Kasi ang sermon mo, nakahawak sila ng papel eh. Ang preaching mo doon by grading. Hindi mo na alam, hindi nagraduhan ka. Umiyak ka na lang. Nawa din sila, pinasa ako. And this time, sabi ni Jesus, humayo kayo. Hindi sumama ang Panginoon doon. Ibig sabihin, Jesus is trying to build up a people, a disciple na pwedeng magdala ng baton ng kaharian ng Panginoon. Kaya mo yun. Missions namin sa Sikaba, nandun si Jared pa, nandito. Si Jared, sino pa yung kasama natin? JC. Sabi ko, i-rebuke nyo yan. Rebuke sila. Jesus name. Jesus name. Si Jared biglang, no, yun. Takbuhan sila. Hello. Huwag mo na tawagin ang mga elders. Sabi, ikaw na mag-pray. At mag-pray ka, alam mo na ang authority binigay na ng God sa iyo. May power nandyan. May pangalan ng Panginoon. Huwag kang matakot, manalangin ka sa Panginoon. Amen? And then, ito po, gumaling ang mga karamdaman. Pag nag-pray ka sa karamdaman, hindi ikaw ang nagpapagaling. Ang Panginoon, sabi mo, Lord, ikaw na ang maluwalhati sa pangyayari. And then, He called another the 70. Luke chapter 10. Tinawag niya yung 70, hindi lang yung 12. Yung estudyante ng 12, may 70 pa. And when Jesus called, verse chapter 10, tama ba? Ready, begin. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2. Verse 2. He told them, okay. Kayo na magpapatuloy. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos, nananawagan siya sa mga taong buo ang puso. Dahil alam ng Diyos, habang ikay nagpapagamit sa Kanya, babaguhin niya ang pananaw, ang pag-uugali, ang ating pong sariling personalidad. Alam mo, itong mga 17 nung bumalik, tuwan-tuwa sila. If you read that chapter, na nakita nila ang demonyo, si Lucifer na nahulog kagaya ng isang kidlat mula sa kalangitan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matuwa sa mga demonyo na nahulog mula sa... Matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nasa aklat ng buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Yun ang sigurado. So this is all about people in every generation. Receive this mandate. Receive this as a disciple, as a follower for the next generation. Mark my word. Nang simula ko dito, hinamon ko yung mga kasamahan ko dahil hinamon nila kami na sabi niya, Pastor, ikaw uwi ka lang din ng probinsya, paano ang church?
Sabi ko, kapag kayo nagtalaga ng 100, magtatalaga ako ng 200%. Talagang grabing hamunan. Nung simula pa lang, sila na nagkaroon na ng conflict. Pinagtatalunan kung 500 ang ibigay kay pastor o kaya 600 a week. Ayan. Pinagtatalunan kung sino magkukommunion. Kasi ang nakita nila, ang traditional na form ng church. Hindi ho roon ang nakikita ng Panginoon ang ating pagbigay ng implikasyon kung ano ang ministry sa kaharian ng Panginoon. Sabi ko, di bale, after 5 or 10 years, mawala lang din kayo dito. Aalis din kayo. Hindi mangyayari yun. O, saan na sila, Ramel? Tingnan mo, sana. Sana sila Ate Amy. Si Ate Amy pa lang naiwan eh. Amen. Tama lang naman kasi ang pinagaling ng Panginoon, 10 na may ketong. 1% lang lagi ang bumabalik. Amen? Binilang namin ni Tess, alam mo, kung umaten lahat ang pamilya, nasa 100 mahigit tayo. Wala yung Cañanola, wala yung Morales, wala yung Cuenca. Ang Cuenca may isa. May isa. At least meron pa isa. May isa. Meron pang Salupan, Simborio, o yun, Central, Simborio Central. Okay. Pero kapag sila ay maakit po ninyo dahil nakita nyo yung ganitong kaparanan ng Panginoon na lumago kayo. Lumago kayo. Amen. So, ito na ho yung sinasabi natin, merong mga miracles and signs and wonders shall follow to those who believe. Amen. To those who believe. Kaya ho mga minamahal sa gabing ito, isa sa mga nakikita natin rito sa Old Testament, bago kunin ng God ang isang propeta, may ginahanda na siyang kapalit. Elisha, ang kapalit ni Elijah. Amen po. Nung si Elijah, kinuha ng God, hindi na nakaranas ng kamatayan. Wow, salamat sa Panginoon. Isang pastor na kaibigan namin, sana hindi na ako dadaan sa kamatayan. Wala na, tapos na yung kasulatan. Sa New Testament, wala na. Lahat na raptured prophets, tapos na. Amen. Bago kunin ng God, may kapalit na yun. Amen? Hello? Isa sa mga magandang testimony ng isang kaibigan ko, mayaman siya. Hindi niya na hinintay na mamatay siya. Doon pa lamang buhay siya, naglagay na siya ng last will and New Testament. Amen. O ito, buhay pa, ito yung bahay sa'yo. Ito yung apartment sa'yo. Amen. Hello, andiyan ba kayo? Kasi last night, napag-aralan natin yung Proverbs 13, binasa nyo ba? Verse 22. A righteous man leaves an inheritance sa kanyang anak at sa kanyang kapuan. Ibig sabihin, sobra-sobrang yaman. Hello? Amen. So ito yung mga binabigkas ko dahil ang Panginoon hanggat maaari maranasan mo ang kanyang pangako mangyari sa iyo. He who began a good work in you, He will complete it before He comes. Kaya panghawakan mo ito, ang sabi natin, siya na nagsimula ng magandang bagay sa buhay natin. Saan ba kami nagkita ng isang pioneering natin? Southwoods. Nagkita kami. Sabi niya, ikaw ba si Pastor Johnson? Matandang-matanda na. Huwag ko na lang banggitin, baka madisgrasya. Sabi ko, opo, ikaw ba yan? Sabi niya, bakit? Parang hindi kayo tumatanda. Sabi ko, kayo tumanda na kayo eh. Kaya ako hindi. Hallelujah. Praise God. Ang masiyahing puso, nagtatanggal ng lahat na kulubot sa mukha. Alam nyo, sabi nila ng isa sa mga what you call this, yung sa cosmetics, hindi ka na magpa-facelift, lagi kang nakangiti. Kasi pag namatay ka, pangingitiin ka rin ng embalmer eh. Hallelujah. Praise God. So, let's move forward. Ito po yung nais ng God. Na bago ka mawala, bago ka pumanaw, bago ka ikakunin niya, lahat na kanyang isinulat sa buong buhay mo ay mangyayari.
Palapakan natin ang Panginoon. Magantay ka. Kailangan nandun yung desire mo na marating ito at mangyari ito sa buhay mo. This is a learning process na everyday lumalago ka. Salamat sa Panginoon. At ang Diyos ay hindi tumigil sa atin. Hindi nagpahinga. Kasi mahal niya tayo eh. Nilikha niya tayo para makalikha din ang susunod na kawangis natin. Hindi man kapareho ang aksyon, ang gestures, ang pagsasalita, pero ang puso, 100%. Iisa ang damdamin, iisa ang mithiin, iisa ang layunin. Pag nag-usap-usap, naku, sapul, bullseye. Tama. Napansin nyo, pag nag-usap tayo patungkol sa libutan, napakadali magkaisa. Ganun, pero pag nagkausap ka patungkol sa Panginoon, napakahirap. Ang iba, sabi ng isa, hindi kami natuloy pa uwi. O sabi ko, di sasama ka sa camp. O sige, inarrange ni Tess lahat. Okay na, pumayag na. Isang kwarto para lang sa kanila. Nako, laki nun, special. Hindi namin sinabi, nung Sunday, umurong uli. Di mo ba alam na ang yes mo ay yes sa Lord? Let your yes and let your no. Yes, pag sinabi mo, yes Lord, naku, panindigan mo dahil kikilos ang Panginoon doon para sa iyo. So this is how God discipled you. This is also how you disciple your children. Kausapin mo lagi sila. Nak, alam mo, nandito tayo dahil ikaw yung tagapagmana ng harvest. Hello? Kinausap mo na ba? Sabi ko, ikaw, Rafa, ikaw yung tagapagmana ng harvest. Meron kaming kaklase. Pag nag-devotion, nilalapitan siya ng aming direktor at sabihin, huwag ka munang kumanta ng malakas, nahahawa ang iba. Sounds familiar? Merong ganun na napakalakas kumanta. Ikaw na marunong kumanta, na sintonado hinuong ka. Kaya minsan, lalayo ka doon kasi, pero alam mo, sa kakasigaw niya, sa kaka-praise niya and worship sa Panginoon, nagulat ako. One time doon sa convention, siya nag-lead. Sabi ko, grabe ka, nag-lead ka na ngayon. O nga, Kuya Jan, dati nire-reject ako sa choir eh. Grabe, sabi ko. Walang imposible sa Diyos. Tonight is a big challenge for all of us. Hindi man tayo ganun ka-perfect, hindi man tayo ganun ka, but then, this time, amen, this time. Praise God. Hallelujah. Alam niyo na yung heart ng Panginoon. Nung inabili niya yung kaharian ng Diyos doon sa disciple, 500, agantay sila. 380, talagang napagod na sa kakaantay. Umatras, umurong. Ang 120 na natili. That 120 until today, ang salita ng Diyos nagpapatuloy. In my batch, I was baptized October 25, 1980. Tatlo kami. Mamasita ko yung nag-alaga sa akin. Ang isa, pangalan Nestor. Hindi na namin makita kung saan na siya. Mabait ito. Faithful ito. Lahat na gawain na sa church. Ako nga hindi na dalo. Siya lagi nandoon. Ang nakita ko rito, dahil hindi na siya na-connect sa simbahan. Kaya lumayo na siya ng lumayo. Huwag niyong hayaan mapapalayo kayo sa church. Ako nabibless sa mga estudyante natin. Lagi nilang binibigyan. Don't say, hindi ako makaten, may pasok ako. Nako, mga kapatid, it's a big mistake. Hanap ka ng paraan na hindi lahat na oras. Pwede mo i-excuse yan yung pag-aaral mo. Huwag mo i-excuse yan para sa Panginoon. Hanap ka, Lord, bigyan mo ako ng tulungan mo ako, Panginoon. Amen. Kasi magiging routine na ho yun.
Wala nang deal ang discipleship sa iyo kasi gusto mo sundin ng Panginoon pag may offer ang 1,000. Ay nako, eto hanggang Saturday. Di, basta Saturday, Sunday, ayokong trabaho. Basta ako sa Lord. Amen. Bigay ko to sa Lord. Be a Hannah in your prayer life. Amen. Naalala natin ang madaming mga mananampalataya. Sabi ni Colgate, bigay ko yung ikapo ko. Pag pinagyaman mo ako ng pinagyaman, baliktad na tayo. Ibigay ko yung 90 sa'yo, 10 na lang sa akin. Amen. Binigay siya ng God, pinagpala siya ng gusto, binaliktad niya. Lalo siyang binless ng God. Kasi that's the principle of the Lord. Nag-disciple ka. And then, nabackslide din disciple mo. Disciple uli. Amen. Hindi yung nag-disciple tayo, ang disciple natin, active sa church, ikay na wala. God called you to be a disciple maker. And Jesus performed. Jesus was in that very process. Learning together. Isa sa mga maganda, bago tayo magwakas, ibang mararanasan mo na ang kamay mo, pag lumapit ka sa Panginoon, puno uli yung basket mo. Pag nagpunta ka roon sa mga tao, binigay mo, bumalik ka uli sa Panginoon, pinupuno ka agad ng God. Hello? Parang nung Pasko, ang iba, ang laki ng mga bag. Pagdating, bigay dito, bigay dan, bigay dito. Pagbalik uli sa bahay, puno pa rin. Nagdala si Tess ng ham, pinamigay niya doon. Nag-exchange gift din yung kanyang mga kapatid, ham pa rin. Hanggang dito dinala namin. Huwag na kayo magbigay ng ham, kakainin na natin mamaya. When you give, it shall be giving back to you. Amen. Pag nag-disciple ka, pag nagbigay ka, doon sa puso ng isang tao, hindi man yan maging reward, God would give you another rewards. Hello? Amen. Because what you sow, you shall reap. And today, all we need to do is to experience that outpouring of the Lord. God, the Lord Jesus Christ, allowed these 12 disciples to experience power and authority. Allow the 70 to cure the sickness and diseases. Nakikita nila. Hanggang sila ay nag-antay ng kapangyarihan ng Panginoon. Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang hininga. They never give up their faith to the Lord. And this is all about a disciple maker. Kaya sabi ni Jesus, kung gusto mo, sumunod ka sa akin, susunod ka sa akin, deny yourself, daily, take up your cross, daily, and follow me. Kasi pag galing sa iyo, pag galing ang pagpasya sa iyo, 100%, hindi ka uurong. Hindi ka mapapagod. Hindi ka titigil. Dahil kasama mo ang God na natututok doon sa iyong pagpapasya. Tayo po'y manalangin. Lord, sa gabing ito po ang aking abot kaya na ihayag ang iyong salita. Ipakita kung paano mo binigay ang 3 years and a half doon sa mga disciple. Tinuruan niyo po sila. Binigay mo ang iyong buong buhay. At the end of that cross of Calvary, kitang-kita kung paano ka nagsakripisyo. Paano ipinako ang iyong mga kamay. Ipinako ang iyong mga paa. Ganon kahapdi at kasakit ang mga sugat na iyon. But then, Lord, purihin ang iyong pangalan. Dahil ang iyong sinabi, na ika'y mamamatay at mabubuhay muli. Sa kadahilanan na ang ebanghelyo mo, ang mensahe mo, ang layunin mo, ang kaligtasan mo ay aming mata mo, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad ng mga nagkakasala. Salamat na nakikilala mo kung sino talaga ang para sa iyo. Kung sino talaga ang merong totoong
nagtatalaga. Bagamat meron pong mga bagay na inaayos sa buhay namin, tinutuwid, tinuturuan. Yes, Lord, maraming bagay. Pero patuloy kami na nagsusumamo, nagpapakumbaba. Patawad po, Panginoon. Nais lang namin na ang buhay namin maging salamin, maging patunay sa mga nasunod sa amin. Nasasabihin nila, totoo ang aming pananampalataya. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Kahit maubos man ang aming lakas, maubos man ang aming yaman, kaya mo rin po, Panginoon, ibabalik ito. Dahil walang anumang bagay na aming binabigay at pinahandog sa iyo na hindi mo binabalik sa amin. Kung lahat na tubig ay hinihigop ng Bayfor sa himpapawid para maging ulan at maging dilig sa lahat ng mga halaman, ganun din ang aming samyong, ang aming panalangin today. Paghandog ng aming buhay sa iyo. Thank you that you call us a disciple maker today, tonight. We dedicate our hearts, our strength, our mind sa abot kaya. Hindi man kami magaling magsalita, pero ang aming mga gawa, kilos, may isa ng patunay, isang mensahe na ikaw ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hiling namin sa gabing ito, nandog namin ang aming buhay. Nandog namin aming puso. Ayaw namin na magiging ipa. Ayaw namin na magiging balakid. Nais namin na kami ay maging daluyan ng iyong katugunan. Maging daluyan ng iyong mga pagkilos sa aming pong mahal sa buhay. Kamag-anak, pamilya, kaibigan. Lord, maraming salamat. Sa gabing ito, mga minamahal, siya pa rin ang ating Diyos. Sabihin mo man, dami mong pagkukulang sa buong taong 2024. Dami rin pagkukulang mga disciples. Pagdududa, alinlangan, pag-alala, pagkadismaya. Minsan tumalikod sa pinagsimula ng God. Pero they never give up. They are hoping that someday, and when the day that Jesus was rose from the dead, all of them was very excited pumunta doon sa libingan. And Jesus was there na nagpatunay, and this is all about. Kaya sabi ng God, noon pa man sinasabi niya sa mga disciple niya, darating man ang time na kayo ay nahihirapan at nabibigatan, huwag magatubiling lumapit sa akin. That's the very word of Jesus. At totoo po yun. God will give you that peace, that rest, that assurance, that confidence. Hindi ka iiwan ng Panginoon. He never leaves you. He never forsakes you. He never fails you, Adrian. God, tonight, you are a God of a second chance. You give chance to Peter, give chance to the disciples, give chance to Thomas. If you give chance to Samson, why not today, Lord? This is another year, 2025, waiting for us. Ilang days ahead of this month, Lord. Just give up one hit, one strike of your presence, of your anointing today. Blessed be your wonderful name, Lord. Shall we all stand, mga minamahal? Tayo tumayo, sambahin natin ang Panginoon. Purihin natin si Yahweh. Isuko natin ang lahat para sa Kanya. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Blessed be your wonderful name, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Shall we close our eyes? Let's bow down our heads and let's come to the Lord today. In the book of Hebrews chapter 4, verse number 16, Paul says,
Let us come boldly to the throne of grace. Lumapit tayo sa trono ng Panginoon. Humingi tayo ng tulong. Minsan dumarating na nangangamba ka for this coming 2025. Kahit sino naman nangangamba sa kinabukasan. Pero alam niyo po, ang Panginoon ang tagapagligtas na tinanggap mo, siyang may hawak ng kinabukasan natin. Siya yung may hawak na 2025. All we need to do is to trust the Lord. Kaya nating dumaloy ang kanyang presensya sa umagang ito. As a disciple maker, ikaw kabataan, mga magulang na naririto, just allow the Lord to touch your heart, to touch your lips. Isang naalala ho natin na si Prophet Isaiah, sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon, lumapit dahil napakabanal mo. Ang aking bibig ay puno ng kasinungalingan dahil hindi ako lang ng lingwanas. Ano yung ginawa ng Panginoon? Sinunod ng Panginoon ang kanyang lapit. Ibig sabihin, lahat ng mga salita na lumabas sa kanyang mga dila, pinatawag ng Panginoon. Pinurang ng Panginoon. Ang mga alinaman, ang mga pagdududa, ang pagmumura, ang mga negatibong salita, iwan na po natin. Ayan na natin ang Panginoon. Ayan na natin ang bakas na kahapon na siya. Hallelujah. Ibalik doon sa kung saan ang dating. Kaya si Paul alam yun, hindi malakas siya kaya sabi niya, lahat ng mga bakas ng kahapon ko ay pinakit ko na ito yung mga basura na sa buhay. At kinalimutan ko na lahat. Kami naman kalimutan ko na lahat. Ilang beses ka na fail. Ilang beses ka na discourage in this 2024. Ilang beses ka na sangkalo. And let's go forward. Because God is waiting for you today to commit your whole life to God. He wants to change. He can change Peter. He can change Paul. Hallelujah. He can change us. Just be wonderful. God is here. God is in this place. He will create something within your heart. You will have relation to the next generation, to your wife, to your husband, Lord Jesus. Exactly.
kabigatan ka sa buhay, may mga sugat ka, may mga kalikalan na talagang siya nagiging mabigat sa buhay mo. So sing the song, just stop forward and make an altar step before God today. Come on, give your life. There is a sweet life. Offer your life to God. This altar, come on. Give your life to God. In the Old Testament times, isa sa kanilang pagsamba sa Panginoon, they make an altar before the Lord on one of the mountains in that time. And they ask God to come to that altar and minister to them. So tonight, before the end of this week, God said, He will pour out His Holy Spirit upon all flesh. And this is what we desire, Lord. You get closer with me ngayong nandito sa tamay sa likod. Wako words. It's my prayer na lahat po tayo ay haranas sa kagustusan ng Panginoon dito. Come on, closer. Forward. Do you believe that God is here? Do you believe that God is here?
Pagdalo sa aming paglilingkod. Pagdalo sa aming pagsamba, Panginoon Diyos. Pagdalo sa aming pananampalataya na ang bawat membro ng aming mga kasabayan, ng aming mga sabuhay, makaka-relate ng salita ng pagkakasya. Pananampalataya na gagamitin mo ang bawat buhay, ang bawat pamilya, na maging disciple maker, O Lord. May sayang sa salita, may kahit magkaroon ng pagpunay sa buhay namin ng ikaw ang Diyos, a working miracle God. So this coming 2025, use this time. I want us to pray that God will use us more than ever before. Come on, pray, God. Bless me more than ever before. God, answer my prayers. Make the value of the Lord. Hallelujah. And this time is for you. This time is for you, Lord. There are many prayers. With the last time that we pray a prayer of covenant with the Lord, lift up your right hand before God. Say, Lord Jesus, I do believe in my heart that my life will be a disciple maker for this coming 2025. Ano mang mga nakaraan, ano mang mga kahinaan sa buhay, you will sit it for a while and po tayo mga announcements. Salamat sa kapatid ng Panginoon. Amen. Remember, hallelujah. And we have last update bukas at mga schedules. Congratulations sa inyo lahat.